Simula umaga ay naging napakaabala na sa loob ng Perdium Castle Training Hall. Pumasok si Old Man Fergus para sabihan ang kanilang young master na oras na raw ng pagkain. Nagulat si Fergus noong may napansin nito na patungo sa kanyang direksyon. Mas lalo pa siyang nagtaka noong kumapit ito sa isang espada na malapit sa pinasukan niyang pinto. Agad na hinila ni Ghislaine ang sandata na nakapitan ng ginamit niyang kapangyarihan. Hanggang sa napunta na nga sa kamay niya ang espadang ito. Winasiwas niya muna ang espadang ito hanggang sa nagpasya na siyang magpahinga. Nagulat si Ghislaine noong mapagtanto nito na may iba na palang tao doon. Humingi ng pasensya si Old Man Fergus kung naabala niya man daw ang pagsasanay ng kanilang young master. Tinanong ni Fergus si Ghislaine kung paano nga raw nito ginawa ang pangyayari na kanyang nasaksihan. Binitawan ni Ghislaine ang hawak niyang espada at tinanong si Fergus kung yun nga ba raw ang tinutukoy nito. Doon na niya ipinaliwanag na ang skill nga raw na ito ay tinatawag na mana thread, para nga raw siyang gumagawa ng matibay na sinulid na gawa sa mana. Naisip ni Ghislaine na lagi niya nga raw ginagamit ang paraang ito sa tuwing nakikipaglaban siya noon. Pero sa kasalukuyan niya nga raw level ay napakaunti pa lang ng kanyang mana. Kinakailangan pa nga raw niya na halos pasabugin ang kanyang core para lang magamit niya ito ng maayos. Sa kabila nga raw ng liit ng kanyang mana ay magagawa pa rin naman niya itong magamit kung gagawa lang siya ng isang mana thread. Sinabi ni Old Man Fergus na sa tagal na nga raw niyang nagsasanay ng kanyang mana ay ito pa lang ang unang beses na nalaman niya na maaari pala itong magamit sa ganoong paraan. Napangiti si Fergus habang iniisip ang napakalaking pagbabago sa kanilang young master. Hindi nga raw ito noon marunong gumamit ng mana at hindi niya nga rin daw ito nakikitang nagsasanay. Natutuwa man siya pero hindi niya maiwasang magtaka kung paano nga raw kaya nagkaroon ng ideya ang kanilang young master na magamit sa ganoong paraan ang taglay nitong mana. Tinanong ni Ghislaine si Old Man Fergus kung ano nga raw ang kailangan nito sa kanya. Sumagot naman si Fergus na bukod nga raw sa ipapaalam niya sa kanilang young master na oras na ng pagkain, ay may gusto rin daw siyang sabihin dito. Bigla na lang iniyuko ni Fergus ang ulo nito at pinasalamatan ang ating bida sa ginawa nitong pagliligtas sa kanilang Lady Elena. Nagtanong si Ghislaine kay Old Man Fergus kung bakit pa nga raw siya nito kailangang pasalamatan, ginawa niya lang naman daw ang tungkulin niya bilang nakakatandang kapatid. Matapos noon ay nagyakag na ang ating bida na kumain na nga raw sila. Nahinto ang ilang araw na pagdiriwang ng pista noong kumalat ang balita na sinubukang dakipin ng dalawang traidor na escort knight ang young lady ng Perdium territory. Naiinis si Elena dahil lahat nga raw ay iniisip na nagsisinungaling lang siya sa tuwing ikinukwento niya na ang kanyang kuya ang nagligtas sa kanya. Sinabihan niya ang ating bida na dapat nga raw ay nagsasalita rin ito tungkol sa pakikipaglaban nito noong isang gabi. Sumagot naman si Ghislaine nang hindi na nga raw siya mag-aaksaya pa ng oras dahil wala rin naman daw maniniwala sa kanila. Nagalit si Belinda noong maalala nito ang mga traidor na sina Jamal at Philip, matagal na nga raw siyang kinukutuba ng masama mula sa mga ito. Ngumiti si Ghislaine habang tinitingnan ang buhay niyang kapatid. Naisip niya na nagawa nga raw niyang pigilan ang magaganap dapat na digmaan. Pero nakakasigurado nga raw siya na hindi basta-bastang titigil ang kanilang mga kalaban. Ito nga raw ang dahilan kaya hindi rin siya maaaring tumigil at makampante. Kailangan nga raw niyang makapagpalakas ng isang puwersang militar. Pumasok ang isang taga-silbi para dalhin ang pagkain ni Ghislaine. Naisip ng ating bida na kailangan nga raw niyang lumahok sa politika para magawa niya ang kanyang mga pinaplano. Inihain na ng pumasok na taga-silbi ang isang kapirasong tinapay. Nagtaka si Ghislaine kung bakit ganoon ang pagkain na inihain sa kanya. Tinanong niya si Belinda kung bakit mas unang araw dumating ang kanilang dessert. Nagtaka si Belinda sa tanong ng kanyang young master, sinabi niya na mukhang hindi pa nga raw alam ng ating bida ang kanilang sitwasyon. Naudlot ang pagpapaliwanag ni Belinda noong magkaroon ng komosyon sa labas ng kastilyo. Nagsalita ang isang matabang lalaki at sinabi na kailangan daw nila ng kompensasyon sa mga pinsala na naidulot sa kanila ng kanselasyon ng pista. Bukod sa matabang lalaki ay naroon din ang iba pang mamamayan ng Perdium State para humingi ng kompensasyon. Sinabi ng mga ito na habang nalulugi nga raw sila ay nagpapakalunod naman sa pera ang kanilang mga pinuno. Sinabihan ng isang gwardya ang mga nagpoprotesta na magsikalma raw ang mga ito.
Pagkasilip ni Ghislaine sa labas ay tinanong nito sina Belinda kung ano ba raw ang nangyayari doon. Nagtaka ang ating bida noong sabihin ni Belinda na nahulaan ng araw niya na mangyayari nga ito. Ipinaliwanag ni Belinda na ang kanilang araw bayan ay may napakaraming mga ngalakal na nabubuhay mula sa kita sa mga nagaganap na pista. Ang kinikitang araw ng mga ito ay halos sapat lang para umabot ng 1 taon. Inasahan ng araw niya na magagalit ang mga ito lalo na't nakansela agad ang pista matapos lamang ang 1 araw. Doon pa lang napagtanto ng ating bida na hindi na nga raw pala maganda ang kalagayan ng kanilang teritoryo. Mas lalo pang araw magwawala ang kanilang mga mamamayan kapag wala silang ibang ginawa tungkol sa sitwasyon ng mga ito. Tinanong ni Ghislaine ang matandang si Fergus kung bakit nga raw hindi pa rin ito pinapapunta sa labas ng kastilyo ang kanilang mga sundalo para mapakalma ang mga nagpoprotesta. Nagulat ang ating bida noong sabihin ni Fergus na wala na raw silang nakaabang na sundalo sa loob ng kastilyo. Karamihan nga raw sa mga ito ay nasa Forest of Monsters para ayusin ang kampo nila na nawasak sa natapos na orc raid. Ang ilan rin daw sa mga ito ay laging nakabantay sa maaaring pagsugod ng mga taga-norte. Nainis ang ating bida habang iniisip ang kalagayan ng kanilang teritoryo, bukod nga raw sa wala na silang pera ay kulang na rin sila sa sundalo. Dinala ni Ghislaine si Belinda sa isang sulok ng kwarto dahil may pag-uusapan nga lang daw sila. Sinabi ng ating bida na hindi ba raw si Belinda ang namamahala ng lahat ng kanyang pera, yun na nga lang daw muna ang gamitin nila para mapakalma ang mga merchants na nagrereklamo sa labas. Nagtaka si Belinda sa iminungkahi ng kanyang young master, sinabi niya sa ating bida na wala nga raw ito ni kahit na anong pera. Nagtanong si Ghislaine kung paano raw nangyari yun. Sinabi ni Belinda na mukhang nakalimutan ng araw ng ating bida na tinanggalan na ito ng allowance ng kanilang konde nang dahil sa pagiging magastos nito sa pera. Doon na napagtanto ni Ghislaine na wala raw pala siyang pera na kahit na magkano. Nakiusap na lang siya kay Belinda na pahiramin na lang muna siya nito, pero maging si Belinda ay sinabi rin na wala na rin daw siyang pera. Pumunta na si Ghislaine sa loob ng kanyang kwarto nang nakakaramdam pa rin ng pagkainis. Napapaisip siya kung ano raw kaya ang maaari nilang gawin gayong wala nga silang pera at wala rin doon ang kanilang mga sundalo. Kahit nga raw nasa kanya ang kaalaman tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap ay wala rin daw siyang masyadong magagawa kung wala siyang hawak na pera. Ito nga raw pala ang una niyang dapat na gawa ng paraan. Tumatakbo ng mabilis ang isang lalaki sa loob ng kastilyo. Pagkabukas nito sa isang pinto ay agad nitong tinawag ang ating bida. Tinanong ni Ghislaine si Ricardo kung ano raw ang kailangan nito sa kanya, tinanong niya rin kung bakit nagmamadali ito. Sumagot ang natatarantang si Ricardo at sinabi na mayroon daw silang problema, gusto nga raw makita ni Kane Loges ang ating bida. Namamaga na ang isang mata ni Scoven nang dahil sa natatanggap nitong pambubugbog. Pero muli na naman siyang nakatanggap ng isa pang suntok sa kanyang mukha. Hindi pa rin doon natatapos ang lahat. Sa pagkakataong ito ay nakatanggap naman siya ng napakalakas na suntok sa kanyang sikmura. Sa mga sandaling yun ay doon na nagdilim ang paningin ni Commander Scoven. Pagkarating ni Ghislaine ay naaktuhan nito ang pagbagsak ng isa sa kanilang tauhan. Nagtaka ang nabugbog na si Scoven kung bakit naroon ang kanilang young master. Hindi naman nagustuhan ng ating bida ang nangyari sa commander ng isa sa kanilang hukbo. Agad na natuon ang atensyon niya sa lalaki na nagsasalita sa kanyang harapan. Sinabi ng isang malaking lalaki na sa wakas nga raw ay nagpakita na rin doon ang taong hinahanap niya. Ngumiti ang lalaking ito habang kinakamusta si Ghislaine. Pinagmasdan ng ating bida ang mukha ng malaking lalaki na nasa harapan niya ngayon. Natatandaan niya nga raw ang mukha ng lalaking ito. Ito nga raw si Kane Loges, ang tagapagmana ng Loges family na kaalyado ng kanilang teritoryo. Ito nga raw ang nag-iisang naging kaibigan niya noon. Pero isa nga rin daw ito sa kanyang mga kalaban. Naglakad si Kane papalapit sa ating bida. Tinanong ni Ghislaine si Ricardo kung ano ba raw talaga ang nangyari doon. Pinaliwanag ni Ricardo na may nag-report nga raw sa kanila na may nanggugulo sa loob ng isang tavern bar. Pagkarating nga raw nila ay doon na nila inabutan sina Kane at ang kasama nitong escort knight. Nakilala nga raw sila ni Kane kaya nagtanong ito sa kanila tungkol sa mga kumakalat na balita na may kaugnayan kay Ghislaine. Ipinaliwanag naman daw ni Commander Scoven ang buong detalye kung paano niya nakasamang nakipaglaban ang kanilang young master.
Sa gitna ng pagkukwento ni Commander Scoven ay bigla na lang itong hinawakan ni Kane. Sinabihan nito si Scoven na napakalakas nga raw ng loob nito para magsinungaling sa tagapagmana ng Loges family. Hanggang sa doon na nga sinimulang bugbugin ni Kane si Commander Scoven. Sinabihan ni Kane si Ricardo na kung magkukwento nga raw ito ay kailangan nitong sabihin ang totoo. Ipinapakalat nga raw ni Scoven na nagawang makatalo ni Ghislaine ng mga orc monster kahit na ni minsan ay hindi naman ito nagsanay. Ikinwento rin daw nito na si Ghislaine din ang mismong pumatay sa dalawang traidor na escort knight ng Perdium State. Sinabi ni Kane na binigyan niya nga lang daw ng leksyon si Scoven at nang magising na ito sa pagkahibang nito. Dinagdag pa ni Kane na hindi nga raw ito dapat sasapitin ni Scoven kung simula umpisa ay hindi na ito nagsinungaling sa kanya. Shoutout kay Idol Mario Chavenya sa pagbibigay ng 50 stat points. Shoutout kay Idol Joshua Villanueva sa pagbibigay ng 50 stat points. Shoutout kay Idol Famous People sa pagbibigay ng 50 stat points. Maraming salamat po. Naisip ng ating bida na ganitong klaseng araw talaga ng tao si Kane. Laging araw siya nitong itinatrato bilang kanya lamang alalay. Sa tuwing bumibisita nga raw ito sa Perdium territory ay laging nga raw siya nitong pinagdidiskitahan. Kahit nga raw ano ang gawin nito sa kanya ay walang nakikialam. Wala nga raw ni kahit sino ang nang maliit noon kay Kane. Kabaliktaran nga raw ang mga naranasan niya noon lalo na't halos wala pa siyang tiwala noon sa kanyang sarili. Ang kumpiyansa nga raw noon ni Kane ay laging pinupuri ng iba dahil isang araw ito sa magandang katangian ng isang nararapat na tagapagmana. Lagi nga raw siyang naikukumpara dito kaya mas lalo pa siyang nakatanggap noon ng mga panghuhusga. Nagtaka si Kane kung bakit bigla na lang ngumiti ang ating bida. Nagtataka rin siya kung bakit hindi nga raw siya agad nito kinumprunta matapos niya itong paringgan ng mga sinabi niya kanina. Balikan natin ang mga nangyari sa Loges territory bago nagpunta si Kane sa teritoryo ng Perdium. Nagulat si Kane noong makatanggap siya ng request para patayin si Ghislaine. Sinabi ng nakatalukbong na lalaki na kapag nagtagumpay nga raw si Kane sa kanilang ipinapagawa ay makakatanggap nga raw ng suporta ang Loges family mula sa kanyang pinuno. Sinabi ni Kane na madali niya nga lang daw itong mapapatay, ang problema nga lang daw ay isa ring tagapagmana ng isang teritoryo si Ghislaine. Paano nga raw niya ito papatayin gayong kahit papaano ay may mataas pa rin itong katayuan? Pinaliwanag ng nakatalukbong na lalaki na maaari raw nilang bitagin si Ghislaine sa isang duelo na parang labanan lang sa pagitan ng mga tagapagmana ng bawat teritoryo. Kapag nangyari ng araw yun ay palalabasin na lang nila na aksidente lang ang pagkamatay nito. Sinabi rin ng nakatalukbong na lalaki na magpapanggap nga raw siya bilang isang escort knight ni Kane, kaya wala raw itong puproblemahin dahil siya nga raw ang magsasabi ng mga kailangan nitong gawin. Sinabihan ng nakatalukbong na lalaki si Kane na napakadalang nga lang daw na may darating dito na ganoong klase ng oportunidad. Sinabi ni Kane na hindi niya nga raw akalain na darating ang araw na kakailanganin niyang patayin ang sarili niyang pinsan. Pero wala naman daw siyang pakialam kay Ghislaine kaya magpunta ng araw agad sila ngayon sa teritoryo ng Perdium. Sa kasalukuyan ay napapaisip si Kane kung ang pagbabago ba raw ng ating bida ang dahilan kung bakit gusto itong ipapatay ng kasama niyang lalaki. Pero wala na nga raw halaga sa kanya kung ano pa man ang totoong dahilan. Tinawag ni Kane si Ghislaine at tinanong kung ano raw ang ginagawa nito, bakit nga raw hanggang ngayon ay nakatunganga lang ito. Ngayon nga raw na alam na ng ating bida na naroon siya, ay dapat inilalabas na nito ang mga kailangan nitong ihanda. Nagtaka si Ghislaine kung ano ba raw ang ipinapalabas sa kanya ni Kane. Sinabi ni Kane na narinig nga raw niya na naantala ang pagdiriwang ng pista. Bakit nga raw hindi na lang nila pagandahin ang mood doon at nang makapagsaya naman sila? Lagi nga raw silang magkasama noon ng ating bida pagdating sa mga ganoong klase ng bagay. Iniisip pa rin ni Ghislaine kung ano nga ba raw talaga ang mga tinutukoy ni Kane na ginagawa raw nila ng magkasama. Hanggang sa naalala na nga niya ang mga hinihingi sa kanya ni Kane. Sa tuwing pumupunta nga raw noon si Kane ay lagi siya nitong inuutusan na kailangan niya raw itong handaan ng mga alak at ng mga babae. Sinusunod niya nga raw noon ang mga hinihingi ni Kane dahil sa ayaw niyang mabugbog siya nito. Pero simula nga raw ngayon ay hindi na niya ito gagawin, ang walang hiyang ito nga raw pala ang dahilan kung bakit nag-aaksaya siya noon ng kanyang pera. Naalala ni Ghislaine ang sinabi sa kanya ni Belinda na wala na nga raw siya ni kahit na anong pera,
tinanggalan na nga raw siya ng allowance ng kanilang konde nang dahil sa kanyang labis na paggastos. Napangiti ang ating bida habang iniisip na mukhang may solusyon na nga raw siya sa isa niyang pinuproblema. Kusa ng araw na dumating doon ang mapagkukunan niya ng kanyang pera. Napahinto ang pag-iisip ni Ghislaine noong tinawag ni Kane ang kanyang pangalan. Sinabi ni Kane na kung natatandaan ng araw ng ating bida ang mga hinihingi niya dito, dapat nga raw ay hindi na siya nito pinaghihintay ng matagal. Nagsalita na si Ghislaine at sinabi na balak niya naman daw talagang dalhin doon ang mga hinihingi ni Kane. Pero hindi ba raw dapat ay bayaran muna siya nito sa lahat ng mga pagkakautang nito sa kanya? Nagtaka ang nakatalukbong na lalaki sa mga sinabi ng ating bida. Tinanong naman ni Kane kung ano raw ang utang na tinutukoy ni Ghislaine. Pinaliwanag ng ating bida na kailangan nga raw siyang bayaran ni Kane dahil sarili niyang pera ang ginagastos niya para lang maihanda at maibigay ang lahat ng mga hinihingi nito. Ang kabuuan nga raw ng utang nito sa kanya ay nasa 1,000 gold coins at wala pa nga raw doon ang interes. Nagulat si Kane sa halaga na nabanggit ni Ghislaine. Sa natatandaan nga raw niya ay hindi pa naman aabot sa 100,000 gold coins ang nagastos nito sa kanya. Sinabi rin ni Kane na kaya naman daw ibinibigay ng ating bida ang lahat ng mga hinihingi niya ay nang dahil sa nagpapasalamat ito sa kanilang pagkakaibigan. Sinabihan ni Ghislaine si Kane nang wag nga raw siya nitong gagamitan ng salitang pagkakaibigan, napakatagal na panahon na nga raw niyang nagtitimpi dito. Sinabi ni Ghislaine na dapat na nga raw siyang bayaran ni Kane bago pa niya ito bugbugin at daanin ng puwersahan. Intindihin na nga lang daw siya nito lalo na't kailangan niya ngayon ng maraming pera. Nagulat ang lahat sa mga salitang narinig nila mula sa ating bida. Kinabahan si Ricardo kung bakit ganoon na lang ang inaasta ng kanilang young master. Napabuntong hininga si Kane habang tumatayo ito. Sinabihan niya si Ghislaine na nagsisimula na nga raw itong maging matapang nang dahil lang sa nagiging mabait siya dito. Sinabi niya rin na mukhang naniniwala nga raw ang ating bida na naging malakas na nga ito matapos nitong magpakalat ng kasinungalingan na nanalo ito laban sa 2 escort knight. Huwag nga raw itong umasta na parang may ibubuga na ito dahil isa nga lang daw itong linta ng kinalakhan nitong teritoryo. Ito nga rin daw ang dahilan kung bakit lahat ng mga taga-norte ay itinuturing itong walang kwenta kahit na isa rin ito sa dapat na magiging tagapagmana. Bigla na lang umamba ng suntok si Kane at sinabihan si Ghislaine nang magising na nga raw ito sa pagkahibang nito. Kahit ginawa ito ni Kane ay naging mahinahon pa rin ang ating bida. Hindi makapaniwala si Kane noong maiwasan ni Ghislaine ang ginawa niyang pag-atake. Nagtaka rin ang lahat ng mga nanunood sa ginawang ito ng ating bida. Sumuntok ulit si Kane pero nakayuko agad si Ghislaine para muli na namang iwasan ang pag-atake nito. Gumanti na rin ang ating bida at pinatamaan ang dibdib ni Kane. Nagulat si Kane sa bilis ng ginawang pag-atake ni Ghislaine. Bago pa man siya makagalaw ay sinuntok naman siya ng ating bida sa kanyang mukha. Ngumiti si Kane noong masangga nito ang pangalawang pagsuntok ni Ghislaine. Nagtaka ang ating bida kung ano ang dahilan ng pagngiti nito. Hanggang sa bigla na lang napaluhod si Kane, sa pagluhod nito ay sumigaw din ito ng napakalakas. Agad na lumapit ang nagpapanggap na nakatalukbong na lalaki para tanungin si Kane kung ayos lang ba raw ito. Sinabihan ni Ghislaine ang nakaluhod na si Kane nang tumayo na nga raw ito at huwag na nga raw itong magdrama, alam niya nga raw na nasangga nito ang huli niyang pag-atake. Sumigaw ang nakatalukbong na lalaki at sinabi na huwag nga raw silang lalapitan ni Ghislaine. Tinanong niya rin ang ating bida kung ano nga raw ang ginagawa nito. Nagulat ang mga taong nanunood sa kanilang nasaksihan, hindi sila makapaniwala na mabubugbog ng ating bida si Kane. Hindi naman nagustuhan ni Ghislaine ang naging reaksyon ng mga mamamayan ng kanilang teritoryo, nagulat nga raw ang mga ito dahil wala ang mga itong tiwala sa kanyang kakayahan. Bigla na lang napangiti ang ating bida noong maisip nito na ganoon nga raw pala ang laro na gustong gawin ni na Kane. Tinanong ni Kane ang nakatalukbong na lalaki kung kamusta raw ang ginawa niyang pag-arte. Sumagot naman ang nakatalukbong na lalaki na napakahusay nga raw nito, nakagawa nga raw ito ng isang senaryo na si Ghislaine ang lalabas na may kasalanan. Sapat na nga raw ito para makapaghamon na sila kay Ghislaine ng isang duelo. Naisip ni Kane na ginalingan nga raw talaga niya dahil minsan nga lang daw siya magkakaroon ng oportunidad na makakuha ng isang makapangyarihang taga-suporta. Sisiguraduhin niya nga raw na makakapagpasikat siya sa amo ng nakatalukbong na lalaki.
Naglabas si Kane ng isang kulay asul na guwantes habang iniisip na ito na nga raw ang perpektong pagkakataon para masimulan na niya ang pagpapabagsak sa Purdium territory. Sinabihan ni Kane ang ating bida na napakalakas nga raw talaga ng loob nito, matapos nga raw nitong dungisan ang dignidad ng mga maharlika sa mga pinapakalat nitong kasinungalingan, ay nagawa pa raw siya nitong atakihin habang nagsasabi lang siya ng katotohanan. Tinamaan si Kane ng isang kulay brown na guwantes bago pa man niya masabi na hahamunin niya sa isang duelo si Ghislaine. Pagkabato ng ating bida sa kanyang guwantes ay nagdeklara ito na hinahamon niya raw si Kane Loges para sa isang duelo. Hindi naman inasahan ni Kane na tatangkain siyang hamunin ng ating bida. Nagsalita na ulit si Ghislaine at sinabi na kahit nga raw siya ang tagapagmana ng Purdium family ay ininsulto pa rin daw siya ni Kane sa harap ng kanyang mga nasasakupan. Bukod nga raw doon ay dinungisan din ni Kane ang dignidad ng mga maharlika noong saktan nito ang isa sa kanyang mga kabalyero. Nagtanong ang ating bida kay Kane kung siguro naman daw ay hindi nito ipagkakaila ang mga nagawa nitong kamalian. Hindi inasahan ng nakatalukbong na lalaki na mababaliktad ni Ghislaine ang sitwasyon, at sila pa ang mapaparatangan nito. Kahit ganoon ay hindi pa rin napigilan ni Kane ang mapatawa. Alam nga raw niya na mangmang si Ghislaine, pero hindi niya raw inasahan na ito rin mismo ang huhukay ng sarili nitong libingan. Tinanggap na ni Kane ang paghamon ng ating bida, binalaan niya lang si Ghislaine na wag nga raw itong magsisisi mamaya kung sakaling mamatay ito. Hindi naman nagpatinag ang ating bida sa narinig niyang pagbabanta. Nagulat si Ricardo noong bigla na lang siyang tinawag ng kanilang young master. Inutusan ni Ghislaine si Ricardo na tawagin nga raw nito ang lahat ng mga mangangalakal na nagpoprotesta sa harap ng kanilang kastilyo. Sinabi ng ating bida na matutulungan na nga raw niya ang mga ito para kumita ng malaking halaga ng pera.